Hello mga ka-legit lover gods, isang mapagpalang hapon at Sabado po ngayong araw kung saan itong si Mayor Jose Manalo ay diniklara na nga na lahat ng kanyang kalaban ay nag-atrasa na. Aba, literal atang nangyayari ito ngayon. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago po tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga viewers po natin, sa lahat po ng mga legit lover gods, sa lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw nga ay kung makikita natin sa video na kung saan nag-live na live talagang dumating na po itong si Miss Ma Salvador sa studio po. Nung if I am not mistaken, this is Friday nung nakuwanan po siya. Dumating po sila galing sa Bali, Indonesia, kasama po yung kanyang husband na si Mr. Rambo. Winelcome po siya ng TBJ maging ni Miss Helen Gamboa na kung saan syempre bumabawi sila dahil hindi sila naka-attend doon po sa mismong kasal ni Miss Ma Salvador. Pero ngayong araw ay talaga naman pinatunayan po ng EAT na talaga sila talaga ang king of noon time. Talaga wala talaga makakabit. Kahit ano pa pong platform, lahat po talaga pinanood po ang EAT. Kahit saan pong platform ng YouTube, Facebook, kung meron pa ibang social media platform, baka po napapanood din sila ng live maging sa Free TV, grabe po yung pag-abang sa kanila. Pero sabi nga ng ilan, parang ito pong EAT, kapag po dumarating na po yung official rating ng AGB Nielsen, hindi po sila nawawala sa top 10. Kumbaga, kahit po saan sila magpunta, talagang pasok lagi po sila sa 10 shows na talagang pinanonood at inaabangan ng marami. Regardless na mas malaki po, mas maganda at mas malawak ang naaabot ng TV ng GMA7, pero still ang TV5 po sa noon time nangunguna. Sila lang naman po talaga yung talagang pinanonood At ngayon talagang ngayong araw nga ay nasaksihan natin yung success ng EAT sapagkat nagkamit lang naman sila ng 150,000 live concurrent viewers sa TBJ YouTube officials 40,000 and 90,000 plus naman dito po sa TV5 Philippines and 20,000 concurrent live viewers po hanggang sa matapos, hanggang dun sa dumating po yung wag kayong ganun uwi. So ganun kalakas ang EAT. Kahit ang dami pong mga bashers na nagpapasukan po sa comment section, but still hindi po nagpapatalo ang mga legit lover gods. Napakarami po mga TBJ defenders na nandoon na talaga namang tinataboy po nila yung mga bashers. Pero sabi nga, kapag po ikaw ay mabunga, talagang pupukulin ka katulad na nangyayari ngayon dito sa TBJ. Talagang sobrang dami po nilang bashers pero mas marami pa rin ang kanilang mga supporters. Kaya naman sobrang happy ang lahat dahil nasaksihan natin ngayong araw. Sobrang saya po kahit marami nagsasabi sa comment section na parang naboboring daw sila. Kapag kasi ang isang tao bashers, talagang kahit ano pong maganda yung napapanood nila, lagi ang sasabihin yan, puro negatibo. So, expected na natin yan And of course, syempre po ngayong araw nga naging controversial at naging usap-usapan nga yung madalas sabihin ni Jose, may ibig sabihin pala yun, na lagi pong sinasabi nitong si Mayor Jose Manalo dito po sa kanyang panunungkulan or pangangampanya bilang Mayor Jose Manalo, ang mayor ng Pangkalawakan. Sabi niya nga, wag daw nating kalimutang ilagay sa likod ng balota. Sabi niya po na karamihan daw sa lahat ng mga kalaban niya nag-atrasa na. So literally, kung talagang titignan natin yan ng literal, totoo po yun kasi yung pong mga nakakatapat po nila na mga noon time, natulad po ng Showtime po, napakalakas din po ng Showtime. At talagang minsan nagte-trending po sila sa Twitter. Pero hindi pa rin makakalamang sa TBJ, sa EAT. At sa tuwing oras na po, nito pong sugod bahay mga kapatid, halos lahat talaga ng mga kababayan natin, tutok na tutok. Meron pa nga po mga nagpo-post sa kanilang mga social media account na talagang
sinasabay po nila yan sa katanghalian. At ito pa, isa pang good news, kasi doon po sa isang noontime show, yung mga agaw na noontime show, yung mga generic bulaga, fake bulagta, wala na talaga. Hindi na talaga natin makitaan na parang nagpa-progress, kasi araw-araw puro ganun na lang po yung mga live viewers na napapanood natin sa kanila. Tapos at the same time, doon po sa mga advertisement na pumapasok sa kanila, malimit lang po, mas malimit lang, napakakonti lang talaga ng kanila mga advertisement. Hindi katulad dito po sa EAT. Ngayong araw ng Sabado, meron po silang 120. Grabe, pag nanood po kayo sa social media, naubos na po yung mga video clips na pinaulit-ulit na po nila dahil hindi pa po tapos ang commercial break. Ganun po katindi. Kaya nga po talagang yung ito pong generic bulaga, ito pong fake bulagta, naghanap na po ng kung ano man yung pwede nilang itapat dito po kay Mayor Jose Manalo, pero talagang wala silang mahanap. Talagang ang suporta talaga ng Pinoy 100% ibinibigay po dito sa EAT. Kahit nga po ginamit na po nila yung account nitong si Mayor Isko, kasi kung tutuusin, ang mga nanonood po doon is almost 400, 200, ganyan. Pinakamalaki na po yung 400, no? Sa tape naman, tape in INC, tape incorporated naman, is 800. Sabihin na natin 1,000 ang nanonood sa kanila, hindi pa rin po nila maabot kahit 1% nung pong nanonood ng live dito po sa EAT. Kaya masasabi natin literal na sinasabi ni Jose na talagang lahat ng kanyang mga kalaban ay nagsipag-atrasan na. Kumbaga parang sa kanila, dito po sa kabilang sides, dito po sa fake bulagta, parang lang masabi talagang nagpapatuloy ang Itbulaga, 'di ba? Kaya nila ginagawa yun. And sabi nga ng ilang mga vloggers and TVJ defenders, they are doing, ginagawa lang nila yan kasi for the sake of pride. 'Di ba? Kumbaga parang masabi lang na hindi sila nagkamali, na kumuha sila ng mga panibago nilang mga host, gumawa sila ng panibago nilang mga staff and crew, 'di ba? Parang pride na lang ang pinag-uusapan, kasi kung tutuusin po at kung sasadyain talaga ng mga halos siblings, kaya nilang mag-produce. Kasi po, pag po pinag-aralan ninyo ang yaman ng mga halos host, ay nako, sobrang yaman po ng mga yan, dahil mga stockholders po yung mga yan, may mga kanya-kanyang kumpanya. Kaya kahit po maglabas sila ng pera, hindi po yan titigil kung sasadyain nila, 'di ba, na maglalabas sila ng pera pero walang pumapasok. Sila naman ang malulugi. Kaya naman talagang totoo at literal yung sinasabi ni Mayor na lahat ng mga kalaban niya ay nag-atrasa na. Kaya congratulations sa iyo, Mayor Jose Manalo. At eto na nga ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin, patungkol sa issue ni Zombie. Sabi po ni Marieta Ramos 4994, gusto ko si Zombie, wag namang i-bash, i-try this best, di naman masyadong marunong magtagalog yan, pero madali naman yang matuto. Saka mahirap talaga sumakay si Zombie sa live show. Sanay sita sa YouTube. Sanay siya sa YouTube. Kwela naman si Zombie at maingat magsalita. Sana saluhin na lang siya ni Mayor Jose at Wally. Ayun. So, salamat po, Miss Marieta Ramos, sa inyo pong komento. Eddie Berba 7821 said, yes, Zombie a chance to get along with Pinoy comedy and skits. As we all know, Zombie is a pure Nigerian nursing graduate. It will take time for him to adapt Pinoy sense of humor. Totoo naman, let's give Zombie a benefit of the doubt, no? Bigyan natin siya ng chance na maipakita niya yung kung sino talaga siya. And Samuel Ligan 2149 said, ang galing-galing ni Zombie at mas magaling pa yan kung bigyan lang ng time na ma-develop. Sayang kung tanggalin baka sa kabila yan isisikat yung makuha at manghinayang lang ang sugod bahay kung mawala si Zombie. True yan. Kasi minsan yung mga tinatapon, yun po napupunta sa iba, tas bigla pang nabibigyan ng break, diba? Sabi ni Demer Benite 2460, tungkol kay Zombie, si Zombie po ay iba ang way ng alam niya upang makapag
magpatawan ng tao kasi dyan siya sanay sa TikTok. Kaya makikita talaga natin ang kaibahan nila Mayo Jose at Daver Guards. Wala sanay talaga si Mayo Jose kasi ito talaga si comedian as entertainment. Kumpara kay Zombie as TikToker, mga ilang buwan pa mahasa na rin yan si Zombie. True, I recommend this comment, no? Totoo naman yan. At of course, maraming salamat mga legit Daver Cards sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na talaga namang updated para po lagi po kayong updated sa videos natin. Mag-like and subscribe na lang po kayo sa channel na ito. Thank you legit Daver Cards. Until next vlog, God bless everyone.